Yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw na Miyerkules. Mga Lodi, gravities ang nangyayari sa atin ngayon. Medyo nagi-green po yung iba nating mga coins dito sa ating crypto bubble. Ayan, pero bago tayo mag-start mga idol, inaanya ako yung mag-like ng ating video at mag-subscribe. Libre lang po yan mga Lodi. Libre lang mag-like at mag-subscribe. Yeah, so ito mga Lods ito nga, sa mga wala pang BitGet dyan, gusto mag-trade, gusto magbudega, mga Lodi, andyan yung ating link ng BitGet, mga Lods, no? Register na kayo at pwede pa kayong makasama sa Telegram namin nila kay GX at makakita ko yung signal dun, no? Isasali kayo dun, mga Lods, no? Pero kailangan naka-register kayo gamit yung link ko or link ni Idol, mga Lods, no? So, andyan yung link natin ng BitGet, no? So, mag-start na tayo, grabe. Grabe ang linggo na to. Mukhang may malupit talaga man na mangyayari. Si Justin Sun, sabi niya nga, looking forward for something big this week. Ano ba yung mga mangyayari na yun? Isa ba tong nangyari kay BitBoy? Grabe mga Lodi, yan si BitBoy Crypto. Kakaano lang natin dito, kaka-content natin sa kanya nakaraan na i-destroy niya yung mga ibang content creators. Mga Lodi, pero ngayon, ayan, nasa kote. Mga Lods, no, si BitBoy Crypto o si Ben Armstrong is nasa kote. Nung lumabas tong issue na to, marami nagsabi na, "Oy, bull run is up na mga Lodi," kasi nakulong nasa kote daw si BitBoy. Natimbog daw si BitBoy at ito na daw yung start ng bull run. No bail daw to mga Lods, no? So kung titingnan natin, ayan First name Armstrong Benjamin Charles. So ayan ako. O anong kaso niya dito? 42 na pala si Idol. Oh. Charge information. Fugitive Justice Bond. Oh. Parang ano to sa tingin ko parang ito si Baron Geisler ng Crypto World. Si Baron, no? Crypto influencer BitBoy also known as Ben Armstrong has been arrested in Florida. On March 21, he posted on X confirming the warrants for his arrest were due to sending emails to Cobb County, Georgia Superior Court Judge Kimberly Childs. Oh, ayan mga Lodi Oh. So, grabe no? Bakit kasi ganun no? Alam nyo, etong mga tao na to, mga Lodi, no? Parang ano nila yan gusto talaga hindi ko alam kung sinasadya nila yung ganyan, di ba? Kasi kung ako, gusto ko tahimik lang di ba? So magi-crypto lang tayo, mag-news lang tayo. Ayoko na masyado maraming gulo, mga idol. So, di ba? Pero ito, talagang sa tingin ko ganun talaga siya mga Lodi. Meron siya talagang ugali na parang napanood niyo ba yung mga issue niya dati nung pumunta siya dun mismo sa bahay nung parang alam ko may pinuntahan siyang bahay nung parang kaaway niya o kalaban niya. Tapos nag-live siya dun. Inaresto siya dun mismo. Matagal na yun. Napanood na pa natin yun. Binalita pa natin yun. So hindi na bago sa kanya yung ganito na naaresto siya. Pero ito sabi no, bail daw to. Mga Lods, no? Yung sinabi dito. Asan ba yun? Meron pang sinabi dito no? Ayan, nakalagay dito. Si Mario Nafol. Crypto influencer jailed without bail for harassing judge. Crypto influencer Ben Armstrong known as BitBoy was arrested in Florida and jailed without a bail for harassing Cobb County Superior Court. Si Judge Kimberly Child pala yung inaras niya. Armstrong confirmed on X that arrest warrant were issued after he sent email to the judge. He now faces up to 3 years behind bars. Nako, grabe yan, 3 years mga idol. Bear market na, paglabas mo, isang cycle. Isang cycle ka makukulong. Grabe naman to si Ben, mga Lodi, no? Sabi nga dito ni Cleo, not giving him bail is a violation of his constitutional right. Don't get me wrong, I'm not defending his action, I'm just saying. No? Kaya nga,
But that may bail pa rin kasi hindi naman criminal case. Hindi naman parang criminal case, eh, 'di ba? Ang tawag dito, hindi ako sure wala akong masyadong alam sa batas mga idol Pero alam ko yung mga heinous crime, ayun yung mga talagang no bail, 'di ba? Heinous crime tapos drugs, 'di ba? Pero yung mga ganito lang, email lang, but walang bail, 'di ba? Pero wala, yun daw yung start ng bull run. Nako, grabe. Hindi naman sa inaano natin si Idol, pero wala eh. Siguro kasalanan niya rin kung ba't ganun, di ba? Ang grabe, mainit yung news natin, no? Nagkakulungan agad. Mga Lodi. At syempre, ito yung mainit-init. Ito mga Lodi, Sa mga napapanood ko na mga news sa mga, tsaka nababasa ko dito sa Twitter o sa X, mga Lodi, maraming mga big time, no, sila Larry Pink, sila inaasahan pa nila yung parang meron pang crush na mangyayari, mga lods, no, yung talagang babagsak muna tapos doon magbibilian and then doon na lilipad, parang ganun yung inaasahan nila na big crush will happen, parang ganun, no. Sabi dito, Comment Secretary Howard Lutnick, what is so exciting is April 2 is just around the corner, and that is American Liberation Day. That is the day when the rest of the world starts to treat America with respect. Kasi ang sinasabi nila dito, mga Lodi, yung April 2 is yung sa tariff. 'Di ba? So may i-announce si Trump doon tungkol sa tariff. Alam niyo naman, once na nag-news o nagsasabi si Trump ng tungkol sa tariff, mga idol, talagang inaapektuhan yung crypto, minsan nalalaglag. 'Di ba? Yung kahit may good news na, pero pag nagsalita si Trump ng tungkol sa tariff, babagsak. So ngayon sa April 2, mga idol, ayun yung magiging topic nila, no, yung tariff. So dun ba mangyayari yung crash, mga idol, no? Ako nga hindi ko na nga, kumbaga yung mga, hindi ko nga muna binubodega yung mga panalo ko sa trade na maliliit lang naman yun. Parang iniipon ko siya kung sakaling para pag bumagsak siya, meron akong pambili. Meron akong USD, di ba? So hindi natin sure pero mamaya may comment pa tayo dyan, mga Lodi, no? Ito na muna tayo. President Donald Trump signed an executive order enabling the U.S. Treasury to modernize its payment system to avoid fraud, waste, and abuse. Modernize its payment system, mga Lodi, kasi alam nyo naman, like kung sinasabi sa inyo, pagdating sa financial system na bago ngayon, modernize o malupit na technology pagdating sa mga ganyan is Ripple yung malupit. So hindi pa naman sinasabing Ripple yung gagamitin, no? Kung malay mo merong iba. Pero sa akin ayun yung naiisip ko, kaya nga doon ako mga lods. Kumbaga rumor, sabi nga nila, buy the rumor, sell the news. So ayun yung rumor, doon ako bumibili. 'Di ba? Ngayon pag sinabi na nila na Ripple, di ba pagpapamp yung Ripple, di sell the news ka na doon. Ganun lang, diba? Pero syempre kung may tiwala ka sa project, 'di ba? Ganun 'yun. Mag-hold ka, hindi mo kukunin lahat, something like that, no? So grabe. Ngayong week na to mukhang mabigat talaga yung mangyayari. 27, so bukas medyo Friday sa kanila ng gabi ata yan. Mga Lodi, kung ano man yung mangyayari sa 27, yun, medyo matindi yun. Kasi ito yun yung sa SEC yun, tsaka sa Ripple, and then si Paul Atkins upo. Ito, yung post na to kasi kagabi to, so parang nilinaw dito na tapos na talaga yung kaso nila. Kasi ito yung sinabi dito ni Stewart Alderoty, no? The final crossing of its and dating of its and what should be my last update on SEC versus Ripple ever, no? Ito na daw yung pinaka last niya na update, mga loads, no? Kasi nga tapos na daw. Pero sabi dito, last week the SEC agreed to drop its appeal without condition. Last week, no? Ripple has now agreed to drop its cross appeal. The SEC will keep 50 million of the 125 million. No, so yung 125 million na parang bayad to 'di ba? Kukunin ng SEC daw yung 50 million. Yung fine, ayan, 120 million fine. Already in the interest bearing escrow in cash. So ayan. With the balance returned to Ripple. So ang mababalik sa Ripple 75, 'di ba? The agency will also ask the court to lift the standard injunction that was imposed earlier at the SEC request.
All subject to commission vote, drafting of the final documents and usual court process. Ayan. That's all, folks. Sabi niya nga, mga Lodi, no? So, tapos na mga Lods, no? Sabi nga dito, XRP holders are made deep friends. We ain't selling our bags no matter the circumstances. We are the most resilient holders that ever existed in crypto. There's no amount of FUD that can shake us out. I'm proud of you, XRP community. With you. Alam nyo mga Lodi dito, ano ako dyan? Kasi ako, kung tutusin, talagang medyo tumodo ako sa XRP ngayon mga Lods, no? Kaya nga medyo nalulungkot ako kasi nagpump yung SHIB tsaka Doge nang wala na ako nun eh. Oh my God. Uy, sorry. sorry. So, ayun, no? Sana ako? Yun, wala na tuloy. So, kaya nga sabi ko, ngayon, kasi mahirap kasi magbodega ng walang pera, mga Lods. Ang dami kong gusto, no? Kaya lang wala pa tayong pambili, mga Lodi. Kaya nga ngayon trade ako ng trade kahit na papaano. Nakakaipon tayo pa $20, $30. So ngayon, mag-i-start ako kasi okay naman na. Sa XRP ko kasi tinodo ko na. So may 400 ako dito, no? Tapos yung nasa Trezor ko. So puro XRP lang yun. Ngayon, mag-iipon tayo. So mababa lang yung kahapon. So mag-iipon tayo ngayon. Inap na ako dito. Siguro gawin ko lang 500 tong nandito sa labas sa akin. 500. Di na yan. Tapos mag-iipon na ako ng mga ibang coins, mga Lods, no? So kung balikan yung mga coins ko dati na hinuha ko para sa XRP, no? So ayun lang yung mga nagtatanong kasi ano ba yung gagawin ko daw, ganun. Pero ngayon kasi nakatodo talaga ako sa XRP, mga Lodi, lalo na ngayong week, no? I don't know why. Na-hypnotize ako ng XRP, puta, pag nakikita ko na yung pag bibili na ako, nyari 2 days akong nag-trade. Yung kita ko ng 2 days, sabihin na natin mga 30 USDT po hanggang 50 USDT. Nisip ko, bili ko na to ng gusto kong coins. Halimbawa, gusto bili ako ng Doge o kaya kasi sa technology, di ba? Eto don't get me wrong mga Lodi lahat ng ISO coins napaka-solid niyan, no? Para sa akin, goods na goods yan. Lahat ng ISO coins, XLM, HBAR, Cardano, lahat ng nasa ISO. And then, yung SHIB kasi tsaka Doge sa akin, goods din yun. Sabi ko nga, kung matatanggal lahat ng meme coins, ay yung dalawa yung meme coins na yun yung matitira mga Lods no? Kasi bukod kay Trump, ay kay Elon Musk yung Doge, yung SHIB parang hindi na siya meme coins kasi marami na siyang partner. Diba? So kung magpapump man yung mga altcoins, mga Lodi, kasama yung mga yun. So goods yun sa akin Goods na goods yun. Kaya ang iniisip ko, meron na akong technology na may utility which is XRP. Kumbaga, pumili na ako ng isa ron sa mga nasa ISO. Tatry na magbabakasakali naman ako sa mga meme coins which is yung Doge nga tsaka SHIB yung gusto ko sana. No, so kung may nagtatanong sa ayun yung gusto kong bilhin, no? Ibalik ko yung dalawa na yon. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo rin yung ginagawa ko Hindi ko sinasabing gawin. Sa akin lang yun, mga Lodi. Gusto ko nga rin ng pay. Tingnan natin yung pay mga Lodsa. Grabe yung pay. Kanina pagtingin ko bumagsak yung pay Oh, grabe oh. Yun, good to buy na yan Para sa akin nga lang, wala tayong pambili. Wala pa. Siguro sa Sabado na ako bibili. Sa Sabado na ako magbubodega, mga Lodi, no? Ngayon, magti-trade lang muna tayo dito sa BitGet, no? Mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, BitGet na solid tayo mag-trade dyan. So, ayan. Tapos, ito naman. Ito ang tindi na ito, alam nyo kung bakit? Kasi, this is an interesting story, sa mainstream media to, mga Lods, no? Ayan, sabi dito, a new XRP glitch has been recorded. 21,000 per XRP. Do you believe this will happen? XRP has experienced so many price glitches in the past. No, tignan nyo mga idol
Ayan, NSP, Nasdaq, Gold, Silver. So, pagpalit niyan, nakalagay dito, Bitcoin, Ethereum, XRP, 21,000 mga loads, no? Tapos ito yung ano niya, parang nag-positive siya ng ganyang kalaki. Pero mamaya-maya, mababago yan. Sa American Sunshine yan, mga loads, ha? O, yan, biglang naging 2 ulit. Di ba? Biglang naging $2 ulit, mga lodi. Di ba? Pero ano yan, sa mismong mainstream media yan. O yan, bumalik ulit mga idol. O, 21,000 355, grabe naman yan. 21,355. O, tapos babalik ulit yan sa $2. Di ba? Pero tagal bumalik Sipi mo. O yan, bumalik na. O, di ba? Yung glitch na ganyan, mga idol, hindi natin sabi nga nila hindi daw yan pagkakamali, tinetesting lang nila. So, grabe, no? Maraming glitch, mga idol, no? So nag-trending kasi ito kasi napunta siya sa mainstream. Tapos, eto naman, sabi dito, mga lodi, tungkol to dun sa mga nagtatanong o basahin na lang natin. People on my page are doubting my info on SWIFT, Partners, XRP Link, and HBAR. And how much XRP will be worth just from a small percentage. Well, I have a great news for you. My info is 100% and market cap does not exist. Period. Sabi niya, no? Forget SWIFT. The ROI and pennies compared to the tokenization of the derivatives market. This is not including everything else such as hedge funds, banks, etc. Robinhood plus Bitstamp, Ripple partnered up a while back to tokenize the derivatives market. The announcement came a little too early and the video was taken down. But I have all the info you need. I have the video and will post it. No? So hindi niya pa pinopost, ipopost niya pa lang daw yung mga nag-early announcement. Robinhood plus Bitstamp plus Ripple equals derivative market. Get ready to buy your own private island. Uy, grabe naman yan. No? Anong bibili natin dito? Bili natin chocolate hills. Ayan. Please read this will help you millionaire. Ito kasi mga parang medyo nagiging na sila dito. No? Nagiging, hindi ako sure. Kasi sila, naniniwala sila na aabot ng ganun yung presyo. Pero para sa akin kasi, na-hype masyado, no? Tignan muna natin, paabutin muna natin ng mga 2 digits, 3 digits bago tayo mag-isip ng mga ganyan, no? Ayan. Tapos ito naman, mga lodi, sabi dito, the only way to implement the new financial system is to burn this one down to the ground. Yun nga, kaya nga, sinasabi nila, XRP yung Phoenix Yung magda-drop muna, masusunog muna lahat bago babangon ulit. Di ba ganun yung Phoenix, mga idol? Di ba? So ayun nga yung sa April 2, parang sinasabi nila na baka bumagsak lahat sa April 2 and then dun lilipad, no? Sabi nila, you don't want to save the America system. You need to destroy it. You are watching the international destruction of a super power. Nobody will control the new monetary system. Masons win, no? Pre-Masons ba to? No, Pre-Masons, mga lodi. Alam niyo na yan, samahan na yan, mga lodi. So, maraming nangyayari ngayon sa loob at sa labas, mga lodi, ng government sistema. Yung system, kung ano mangyayari, talagang mangyayari ba yung Great Reset, mga lods? Ano bang hindi ko tuloy alam kung minsan kasi parang gusto mo na magbodega pero parang ayaw mo kasi baka bumagsak pa, 'di ba? Nangyayari 'yan Diba? Pero kasi ako, dahil nga sa tiwala ako sa Ripple, sa XRP, anytime, any day, basta pag meron akong mga 50 USDT, 40 USDT, binubodega ko na agad sa XRP. No? Kahit na mataas pa, kahit na medyo nasa taas pa yung XRP, parang wala akong pake. Diba? Halimbawa, dito, yan, nagbodega ako dito, natandaan ko, tapos biglang bumaba. Tapos dito, nung tumas dito, nagbodega din ako dyan, tapos bumaba pa nga yun ng ganyan, no? Pero lumipad na siya ngayon, tapos dito nagbodega rin ako. So maraming moment na nakakapagbodega ako hindi sa baba. Nakapagbodega ako medyo sa taas pa nga mga lods di ba? Pero dito nakapagbodega ako dito, tanda ko yan diyan banda.
mga lodi, no? Nakapagbodega tayo dyan. O ngayon, medyo profit pa yung binodega natin. So, kung nakapagbodega man ako dito, o sa taas dito, positive pa rin ako. 'Di ba? Kung nakapagbodega ako diyan kasi nandito na siya eh. 'Di ba? Ganun lang iniisip ko noon kasi kahit saan ako magbodega dahil naniniwala ako nalilipad yung XRP, okay lang sa akin. Pero syempre, mas maganda kung nakapagbodega ka sa medyo nasa drop kasi syempre, mas malaki yung XRP na makukuha mo. Kunyari dito, makakabili ka ng 5 XRP dito, ay 10 XRP dito, 5 XRP lang. 'Di ba? Kumbaga ganun. So, nagigets niyo ba 'yon mga idol? So, ganun yung inaano ko dyan. Pero bodega pa rin ako ng bodega dyan, mga idol, no? Tapos, sabi nga dito, SWIFT needs ripple. Ito, sinabi ko na to eh. Mga lodi, kung gusto nilang maging maayos yung financial system nila, kailangan nila mismo yung ripple, no? Ripple doesn't need SWIFT. Doesn't need SWIFT. 1% of SWIFT, kumbaga, kumbaga nakuha ng ripple yung 1% lang na mga na trabaho ng SWIFT, kumbaga napunta sa Ripple, sa XRP, papalo na ng $100 daw yung XRP. Kahit 1% pa lang ng SWIFT yung ano nila. Ngayon, pag 10% na yung nakuha nila, mga lodi, aabot daw ng 1,000 isang XRP. No? That's just a percent of SWIFT. Imagine everything else. So, ayun yung sinabi dito, mga lodi. No? Ako, sabi ko nga, hindi ako masyadong na-hype sa mga ganito, pero kasi dito yan eh, kaya news ko yan eh. Na sang-ayon ako sa sinabi niya rito na SWIFT needs Ripple XRP. Ripple doesn't need SWIFT. So, ayun yung parang inano ko dito. No? Na mas kailangan nila yung technology ng Ripple kaysa mas kailangan sila ng Ripple. Parang ganun. Kung gusto nyo manatili sa mainstream o manatili sa taas na hindi maiwan sa technology, so kailangan nyo yung Ripple, mga lodi. No? Ganun yun. Kasi mangyayari yan na magagamit talaga yung technology ng Ripple. No? Paunahan na lang kayo. Parang ganun. Yeah? So, ayan yan ha, mga lods. So, kayo nang bahala dyan kung may iniwala kayo. Tapos ito naman, the SWIFT network is set to active major blockchain upgrades in November. Isipin nyo, November, mag-upgrade sila. No? Ano kaya yung upgrade nila? Sino kaya yung magiging partner nila sa upgrade nila? Parang ganun yan. New data type for place of settlement in the context of a DLT platform, new smart contract automated pricing system, Oracles, a new blockchain cash wallet for CBDCs and cryptocurrencies, a new network P to successfully conduct transaction. So ito yung document na yon, pinakita dito ng SWIFT. So sa November to, mga lodi, so pasok pa rin to sa ating target na date, no? Na bare months ng 2025. So, pasok pa rin yan. November 22 nakalagay dito. No? So, ayan yung kanilang mga papers. Diba? Ayan. Tapos, eto mga lodi, nakakagulat to. Kasi, pinost to ni Mr. Pool. Tandaan nyo si Mr. Pool, ito yung lagi nagpo-post ng mga riddle patungkol sa XRP. Pero, marami rin nagsasabi na si Mr. Pool is si David Schwartz. Ayun yung sabi nila. So, pinost ni Mr. Pool nung June 14, 2021. 2021 pa to, mga idol ha. Pero, kahapon, pinost to ng US Security and Exchange Commission o SEC. Di ba? Mga idol, 2021 pinost to ni Mr. Pool na pinaghihinalaan si David Schwartz. Pinaghihinalaan yun. Pero kahapon pinost to ng SEC mismo, US Securities and Exchange Commission, ha? Join us on March 27, which is sa Friday to sa atin dito. For a roundtable discussion on artificial intelligence in the financial industry. Topic includes the risks, benefits, and governance of AI. So, ayan yung pinost nila kahapon. Pero pinost na to ni David Schwartz, mga ni Mr. Pool nung 2021 pa. Anong malupit na nangyayari dito? Kumagaya na ako sa mga nagdi-decode ng mga riddle. Ano kayo ibig sabihin yan, mga pare? So, di ba? So, ganun, ang tindi. Tapos, eto, sabi dito ni 24 Hours Crypto, pinapanood nyo ba yun si 24 Hours Crypto? Sa kanya yung sa kanya yung pinakamalupit na ending song sa YouTube channel, yung mga lodi, ang lupit niyan. Panoorin niyo yung 24 Hours Crypto.
Sabi niya rito, inhale, exhale. Sudden wealth syndrome is expected to rise in the coming months. This is pretty much the bottom. Kasi nahuli si Bitboy. Ito na daw yung bottom. The next wave will be outrageous. Grabe naman, the next wave will be outrageous. Just remember, once the price explosion occurs, new investor getting into crypto will have to wait for 10 years plus for decent return of investment. Oh? No? Sipin nyo, kung ngayon ka pa lang, o nung mga, kumbaga, pag nahuli ka, o kumbaga pag lumipad na yan nang hindi ka pa nakakapag-invest, di ba, parang ganun, maghihintay ka, tapos saka ka mag-invest pag lumipad na, 10 years plus ka pa maghihintay para mabawi mo yung invest mo. Unless you come in with major capital, o $1 or $2 million. Kung siguro, kung may ganun kang capital, pwede ka pang manalo. Congratulations to all the brass balls out there. Being ahead of 7 billion is not lucky, no? So ayan, no, ibig sabihin kasi napakaaga pa na. Kahit ngayon, mga lods, no, ngayong hindi pa lumilipad, maaga pa tayo, 'di ba? So sa akin na kumbaga nasa inyo na yan, mga lodi, kasi syempre baka naman yung iba meron naman na silang invest, no? So naghihintay na lang din sila. Yung iba naman kahit gusto magbodega, walang pambodega katulad ko. Pero kasi araw-araw di ako matahimik mga lods, kaya nagtitrade na ako ng paunti-unti lang Bitin, siniswerte lang tayo mga idol dahil sa mga malilupit nating tropa. Oy, KGX, ang laki ng tulong sa akin yan. Nakakaano tayo dyan. Ilang beses tayo na nanalo dyan kay KGX, mga lodi. No? So, sa mga gusto ng makasali kayo dun sa Telegram, mga lods, nagsisignal kasi si Idol dun si KGX dun. So, kailangan kasali kayo ginamit nyo yung link namin. So, it's either me or siya. Andyan yung link sa baba, mga lodi, ng BitGet. Pwede nyong gamitin. No? Once na nakasali kayo, o ginamit nyo yung link namin, andyan din yung link ng Telegram ni KGX, sabihin nyo sa kanya. Sabihin nyo, galing kayo kay Jeblo, o kaya ginamit nyo yung link niya, ganyan. No? Ganun. So, papasok kayo dun sa Telegram, and then dun, good luck na sa mga magti-trade, mga lods. No? So, nabalitaan nyo ba to? Yung sunog sa Bagong Silang High School, mga idol, no? Atin. Yes. Kanina lang to, mga idol. Ayan, 2 hours ago nakita nyo. So, ang laki ng sunog niyan, mga lodi, ganyan, no? So, ayan, no? So, kailangan pumunta dyan ngayon, maya-maya. So, bukas na tayo magbabasa ng dyan si boss Kailangan natin sundin si boss. So, ayan, no? Laki ng sunog, kapal ng usok. O, ayan, no? So, hinihintay ko na lang kasi yung chat ni boss maya-maya daw. So, anytime pwede na siya mag-chat. So, kailangan ko pumunta doon. At, yun, no? Grabe, no? Ang laki ng sunog, mga lods, no? Kaya palang ingay dito kanina, daan. So, anytime pwede siya mag-chat. Sabi niya nga, tabayan. Kumbaga sabihin ko lang daw pag tapos na siya. Tapos na ako mag-record. So, bukas na ako magbabasa ng ating mga comment, mga lodi, Unahin ko muna si boss. Nako. Pero okay naman na daw ngayon Kaya lang, syempre yung pasok ng school. 'Di ba? So, ayun. Kita-kits tayo mga idol bukas. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Huwag niyo kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel natin. Libreng-libre lang yan, mga idol. Like and subscribe na, mga lodi. At sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. So, ayun. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to me and subscribe to Jablo. Subscribe to me if you want to watch me. So, link in the comments. Link in the description. So, bye. Do you know who else to buy and subscribes? My mom.